Lord, how they have increased who trouble me. Maaaring isa sa mga 12 reason why God tests His people ay nangyayari sa iyo at sa akin sa oras na ito o sa kasalukuyan. So, mayroon 12, 12 reasons. Bakit nga ba mayroon pagsubok or test ang God sa kanyang mga anak? So pag sinabing God's people ay mga anak. So alamin natin ngayon dahil baka isa dito ay nangyayari and then makaka-relate ka sa ating topic or subject at nang sa ganon ay magkakaroon din tayo ng kung ano ang ating gagawin. Marami mga tao na minsan mga mananampalataya na o kumikilala na sa Diyos pero hindi nila alam at hindi nila kabisado kung paano ang gagawin at mga hakbang kung bakit or paano nila mapapagtagumpayan ang pagsubok. At sa oras na ito, ating alamin ang number one ay yung sinasabing to reveal what is in their heart. Kung ang ibig sabihin nito ay yung kung ano ang laman ng puso. Isa ito sa mga rason kung bakit nilalagay sa pagsubok or trial or testing ang isang tao o lalo na ang bayan ng Diyos o ang church o mga mananampalataya. So at least alam niyo na ibig sabihin ng people or God's people. Okay, so yan ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nakakaranas dahil yung ating puso ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So, ang pangalawa ay ito'y mahalagang-mahalaga yung obedience natin para turuan tayo to teach obedience. At diyan ay nangyari ito in the past at sa Exodus chapter 16 verse 4 na kung saan sila ay tinest whether they will walk in His law o sa mga utos ng Diyos. Kaya mayroon mga pagsubok sa kanila na dumating. And the same time sa atin din kung minsan ay nagaganap talaga ito, pwede natin sabihing hindi lang minsan kundi yan ang ating buhay sa ating Panginoon na talagang para masubok yung ating obedience ay naglalagay ang ating Panginoon kung paano niya tayo dadalhin doon sa obedience na ito para makita kung susunod o hindi. Mahalagang mahalaga ang bagay na yan na yung obedience ay kailangan lagyan ng test. So kahit tayo bilang mga magulang ay ginagawa din natin yan sa iba lalo na sa ating mga anak at tinitingnan natin may mga kaunting mga difficulties tayo o mga bagay na piniprevent natin pansamantala para malaman natin kung susunod ba talaga o hindi. Ang pangatlo ay importante para patatagin to strengthen faith. So lahat na may faith dyan ay patatatagin. Importante yan. At ang trial, sabi sa James sa chapter 1 verse 2 to 4, na ang trials ay nagiging sanhi para mag-produce ng patience and maturity kapag binasa natin ang bagay na ito. So, it will make your faith stronger dahil sa pagsubok na darating sa ating mga buhay. So, gusto niyo bang patatagin kayo ng ating Panginoon? Hayaan niyo lang ang mga pagsubok na ito. I'm sure, I know na walang gustong may pagsubok pero mayroon mataas na layunin kung bakit may trials or testing na nangyayari sa ating buhay. At pang-apat ay yung to prove genuine faith. Ang pananampalataya ay malalim na usapin sa Bible at ang ibig sabihin ng pananampalataya, yung pinakamataas na uri ng pananampalataya, well, mayroon natural na pananampalataya, pero yung hinihingi ng Lord, ito yung pananampalataya na kung saan ay kabahagi ng ating obedience na kung saan ay nagtitiwala tayo sa kanyang salita. And then yung faith na yon, nakaloob din niya sa atin, ay dinadalisay para maging genuine, para maging totoo, maging matibay. So kailangan ay ilagay sa pagsubok. Maganda yung subject ng kay Job na kung saan ay ito ay pagpapatunay na ang pananampalataya sa gitna ng suffering ay nagtatagumpay. That's why inallow ng God na si Job ay subukin.
So, importante na makita natin 'yan. So, number 5 ay is to humble His people. Itong bagay na ito, to humble, ay importante ito na maranasan natin, and then, yes, gusto ng Diyos na humble tayo, and then isa pala ito sa dahilan kung bakit may mga pagsubok tayo, kasi para lang maalis yung ating kawalan ng humbleness, kataasan sa Tagalog ang ibig sabihin, kasi 'pag humble ka, mababa ka. Okay, mayroon kang humility, pagpapakababa. Yung humble naman yung hindi ka proud pala, okay. Yung, madalas proud tayo, pero kailangan i-humble tayo para malaman natin kung sino tayo, at, maipagmalaki natin yung tamang ipagmamalaki natin, hindi yung ating sariling gawa, sapagkat, siyempre yung honor and glory belongs to God. So, kailangan may mga testing padaanin para i-humble ang bayan ng Diyos, ang mga mananampalataya, o 'pag ikaw ay anak ng Diyos. Importante ang bagay na 'yan. And going, of course, sa number 6, para turuan tayo na maging dependence on God. Napakahalaga yung dependent ka, yung dependency mo ay sa Lord. At ito ay hindi madali ito, at kailangan dito ang gawa ng Lord, ang testing niya para tayo ay, ilagay, turuan na magkaroon ng dependency or pagdidepende sa ating, Panginoon. So, importante na matutunan natin ito, and actually sa Deuteronomy, 8:3, ito ay kanilang naranasan. Dineclare ng Lord doon that man shall not live on bread alone. Kaya ito ay magandang kasaysayan sa bayan ng Diyos, na kung saan ay, pinatunayan ng Diyos na hindi material ang ikanilang magiging existence, or hindi sila makakapanatili dahil lang sa mga material na gusto nilang i-acquire, kundi ang totoo mananatili at sila ay dahil sa kanilang pagsubaybay, pagsunod, pagtalima sa salita ng Diyos. At, yan ay malaking aral na ang buhay natin, mahirap matutunan yung idea na, Lord, ikabubuhay ko ba ang iyong salita? Talaga nga bang ito ba ang talagang magiging dahilan bakit ako'y, mag-i-exist? Well, even yung mga hindi naman mananampalataya nag-i-exist naman dahil wala namang word of God. But then siyempre ang hangarin ng Diyos ay isang, existence o pamumuhay na kung saan ay nagluluwalhati at nagbibigay karangalan sa ating, Panginoon. So, importante 'yan na maintindihan natin. Turning now to number 7, to prepare them for greater responsibility. I like this one. And, kailangan tayo ay bigyan ng biyaya at, may mga responsibility tayo. In fact, hindi pa man tayo, nakakakilala sa Diyos, ay acquainted na tayo sa ating mga responsibility, and how much more kung ang function bilang isang tao ay yung magse-serve ka na, yung ikaw ay ibi-bless na ng maraming bagay, and then yung responsibility na ito ay hindi madali, sapagkat kapag ang responsibility na ito ay hindi guided ng salita ng Diyos, ay, pupwedeng mapahamak ang iyong buhay at mapahamak din ang mga taong nasa paligid mo. And so definitely may agenda ang ating Panginoon, may gagawin siya sa atin, at, yung responsibility na ito ay, siya rin ang nagkakaloob, pero gusto niya na maihanda tayo at hindi tayo mabigla, nang sa gano'n ay hindi tayo mawala sa ating Panginoon. So, importante ngayon 'yan. Number 8, of course, yung pinakamahalaga ay ito na yung pagpapabanal, purify. Yun ang napaka-importante, to purify our character, pag-uugali. Kasi magaspang.
Bakit ba gano'n? Sapagkat hindi refine ang ating mga character. Affected ito ng ating environment, mga kaibigan o kung saan man tayo naroon, and then na-catch up natin ito, and then naunahan tayo ng ungodly na character. And then ngayon na kumilala ka sa ating Panginoon, ay siyempre ay i-purify ang ating pag-uugali, yung ating mga prinsipyo sa buhay. Kaya yan ang dahilan kung bakit may pagsubok. So trials, it removes spiritual weakness and refine God's people. Sa Zechariah 13:9, God refined His people like silver and test them like gold. Oh, so nakalagay sa salita ng ating Panginoon. Turning now to number 9, to expose unbelief and rebellion. Iyan ay kaya pala may mga pagsubok tayo sapagkat yung mga rebellious na attitude and kaisipan na sumasalungat. Pag sinabing rebellious, sumasalungat, may pagsalangsang sa malalim na Tagalog. At ito ay hindi nakikita kung minsan, pero ito'y nasa loob and it has to be exposed nang sa ganun ay luminis at maging maayos yung ating buhay. Nang sa ganun ay mag-qualify tayo, maging karapat-dapat tayo doon sa mga bagay na nasa ating puder o ating kapakanan or ating mga hinahandle. Okay, so yan ang ibig sabihin. Testing reveal whether people trust God or complain against them. Well, naranasan yan ng mga unang tao sa Biblia, lalo na ang bayan ng Diyos, they always complain rather than obey God's word and direction. So Numbers chapter 14, verse 22, Israel tested God 10 times and failed to obey. Sinubok nila ang Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi rin nanatili na siya ay lagi na lamang iniinsulto, lagi na lamang pinagdududahan o pinag-aalinlanganan. So, yung pag-i-expose ng unbelief ay nangyayari kapag ang tao ay dumaraan sa mga pagsubok. Kaya ikaw ba ito? Naranasan mo na ba itong number 9 na ito na yung unbelief mo ay inaalis ng ating Panginoon? And of course, turning to number 10, to bring spiritual maturity. Maring nandito ka sa area na ito na gusto ng Lord na ikaw ay magkaroon ng spiritual maturity. At ginagamit ng Lord ang testing para sa kanyang bayan para makumpleto at sila'y maging steadfast, to complete and to make them steadfast, or you and me. Ang ibig sabihin ng steadfast, mga kapatid, ay ito yung obedience na tuloy-tuloy sa gitna ng mga hirap, sakit at mga pagsubok na dinadaanan natin. Ito yung mga area na uncomfortable na parang pwede kang give up talaga, pero ang ibig sabihin ay mayroon din kadahilanan kung bakit nangyayari ang pagsubok para yung spiritual maturity natin ay mangyari. So ang maturity na ito ay nagsasabi na tayo ay matatag at hindi madaling mabuwal, hindi madaling mawala, hindi madaling mag-alinlangan sapagkat yung maturity ay nangyayari na. So if you want to become matured, allow God's testing and even suffering na ating dinadaanan, and then mayroon siyang higher purpose dyan na hindi natin halos maunawaan. But then we have to understand na ito ay bahagi ng dahilan kung bakit nilalagay niya sa test ang isa o sa testing ang kanyang mga anak. So sabi ng Romans chapter 5 verse 3 to 4 na suffering or testing produces endurance and even character and even hope. So pag binasa natin yan, Romans 5:3 to 4, ay makikita natin doon na mayroon prinsipyo mula sa Biblia na kung saan ay mayroon paliwanag. So turning to number 11, to teach patience and endurance.
Yan ngayon ang sinasabi ng aklat ni Job, 23 verse 10, na kung saan doon, He has tested me, sabi, as I tested me, I shall come forth as gold. So declaration niya na sinubok niya ako upang ako'y maging lantay na ginto. So ibig sabihin ay ang pananampalataya, relasyon niya sa Diyos. So yung testing na ito, it develops the ability to remain faithful under pressure. And that was Job or Job, na talagang grabe ang pressure sa kanya. Pero yung testing na yon was designed upang nang sa ganon ay makita yung ability ng tao. Pwedeng manatili ang taong nananampalataya under pressure, and the reason why ay makakapanatili ang isang tao sa gitna ng suffering, it is not because of his strength or whatever, or even money or materials, but it is because of your faith in God. So, importante ang bagay na yan. Now, turning to the last one. Ito ang pinakamahalaga. Maaaring ito yung gusto natin, to display God's glory. Mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. What does it mean? Mahayag. I like yung glory ng God. But then yes, God is a God of glory. And yes, trials ina-allowed ng Lord upang yung God's power niya ma-display. Kaya minsan maaring pagpapagaling, maaring intervention niya, miraculous intervention, na kuminsan hindi naman natin nakikita ng ating dalawang mata, pero namamangha tayo, nagkakahinala tayo, malamang-lamang nga ay dahil nga ay ang Lord nga naman ay kumikilos sa atin. So, ang ibig sabihin doon, wala tayong pruweba na physical na nakita natin ang kamay ng Lord, but din naiintindihan ng ating puso na ang Lord ang patuloy na nagsusupply at ang patuloy na kumikilos sa ating buhay. Well, everything is designed. Ano pa ba ang ating maiisip? Everything is designed in this world, be it seen or unseen. And so it is no doubt na ang Diyos ay naroon siyang umaalalay, gumagabay. And how much more kapag tayo ay mayroon immediate or immediate emergency na pangangailangan, and then na-answered prayer ka. And the reason why sa gitna ng mga hirap na dinaanan natin o pagsubok, it's because na baka naman sa pagkakataon na yan, only God knows na gusto niyang ma-display ang kanyang glory sa buhay mo, sa buhay ng iba, at sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. So allow God to, perform His goodness sa iyo, and then His power over you, because mayroon siyang mataas na layunin. Okay, so importante ngayon na malaman natin why He is testing His people, not to destroy them, but to reveal our hearts, or yung yes puso natin, reveal to strengthen our faith, to teach obedience, to humble and to purify, and to prepare us for them, or for us for His good purpose. So importante na naintindihan natin ang bagay na yan. So there you have it. Mayroon 12 reason why God tests His people, or you and me, and alin doon sa 12 na ating nabanggit ang kung saan ay nakaka-relate ka. Pwede kang mag-message or mag-comment para sa bagay na yan. Kaya at least naiintindihan na natin ang purpose, ay mayroon tayong pangunawa, sapagkat we always complain, we always like look at our pains and nakafocus tayo doon, and instead of focusing doon sa greater purpose ng God. So importante na malaman natin ang mga major at least 12 na rason or reason why God is testing His people. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Consider subscribing or liking or sharing para more videos pa ang madadaan sa makakarating, o may spread pa natin ang ating mga video na magaganda ang ating mga subjects. So sa inyong lahat, as always, God bless you and see you next time. Your blessing is